Paano kung sabihin ko sa iyo na may isang pag-ibig na hindi kailanman mawawala kahit iwan ka pa ng buong mundo? Paano kung ang pag-ibig na hinahanap mo tuwing Valentine's ay matagal nang naghihintay sa iyong puso? At paano kung ang pag-ibig na iyon ay hindi lang pang isang araw kundi pang habang buhay at pang walang hanggan? Sa mundong puno ng pansamantalang saya at panandali ang relasyon, may isang pag-ibig na hindi kumukupas at hindi nagbabago. Ito ang pag-ibig ng Diyos na kailanman ay hindi ka iiwan kahit sa pinakamadilim mong sandali. Maraming tao ang nagdiriwang ng Valentine's na may kasamang bulaklak at tsokolate, ngunit may lihim na lungkot sa kanilang puso. May mga ngumingiti sa harap ng kamera, ngunit umiiyak kapag sila ay nag-iisa na lamang. May mga umaasang may magmamahal sa kanila, ngunit paulit-ulit na nasasaktan at nabibigo. Ngunit ang salita ng Diyos ay nagpapaalala na may pag-ibig na hindi nakabase sa itsura, estado o nakaraan. Isang pag-ibig na kayang abutin ang pusong sugatan at muling buuin ang isang taong halos mawalan na ng pag-asa. Sabi sa Romans 8 verse 38 to 39, "For I am persuaded that neither death nor life nor angels nor principalities nor powers nor things present nor things to come nor height nor depth nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord." Ibig sabihin nito na walang kahit anong sitwasyon, problema o kasalanan ang kayang humiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos kung tayo ay nasa Kanya. Kahit gaano kakabagsak, kahit gaano karaming beses kang nagkamali, nananatili ang Kanyang pagmamahal. Ang pag-ibig na ito ay hindi nakadepende sa performance mo, kundi sa Kanyang tapat na puso. Ito ang pag-ibig na hindi nasusukat ng tao, ngunit ramdam ng pusong marunong magtiwala. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manonood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ang bawat pag-subscribe at pag-share ninyo ay hindi lamang suporta, kundi pakikiisa sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Habang sama-sama tayong lumalalim sa salita ng Diyos, mas lalo nating mauunawaan kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Sa gitna ng ingay ng mundo, piliin nating pakinggan ang tinig ng Diyos na tahimik ngunit makapangyarihan, dahil ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pusong bukas sa Kanyang mensahe. Ngayong Valentine's Day, maaring may taong kasama ka o maaring nag-iisa ka lamang. Ngunit nais kong malaman mo na hindi ka kailanman nag-iisa sa paningin ng Diyos. Ang pag-ibig niya ay mas matatag pa kaysa sa pinakamatibay na relasyon sa mundo. Sa mga susunod na sandali, bubuksan natin ang 10 katotohanan tungkol sa pag-ibig ng Diyos na hinding-hindi ka iiwan. Unang katotohanan, ang pag-ibig ng Diyos ay walang kondisyon. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nakabase sa iyong mga nagawa o hindi nagawa, kundi sa Kanyang banal at likas na kabutihan na hindi nagbabago kailanman. Hindi niya hinihintay na maging perpekto ka muna o maayos ang lahat sa buhay mo bago Kanya piliing mahalin ng lubos at walang pag-alinlangan. Hindi niya sinusukat ang halaga mo base sa dami ng tagumpay mo o sa bigat ng iyong mga pagkakamali at pagkukulang sa nakaraan. Sa mata ng Diyos, ikaw ay napakahalaga. Kahit sa mga panahong pakiramdam mo ay wala kang silbi at tila tinalikuran ka na ng mundo. Ang pag-ibig niya ay nagsisimula at nananatili, hindi dahil karapat-dapat tayo, kundi dahil ang Kanyang puso ay tunay na puno ng awa at biyaya. Ngunit kapag dumating ang matitinding problema at hindi pagkakaunawaan, unti-unti ring nawawala ang init ng pagmamahal na dati ay masigla. Ang Diyos ay hindi tulad ng tao na madaling magbago ang damdamin. Depende sa sitwasyon o emosyon ng sandali. Mananatili siya sa tabi mo kahit ikaw ay mahina, naguguluhan, natitisod, o nalulugmok sa paulit-ulit na kasalanan. Sinasabi sa Romans 5 verse 8, "But God commendeth His love toward us in that, while we were yet sinners, Christ died for us." Ipinapakita ng makapangyarihang talatang ito na minahal tayo ng Diyos kahit noong tayo ay nabubuhay pa sa kasalanan at malayo sa Kanyang kalooban. Hindi niya hinintay na magbago muna tayo o patunayan ang ating sarili bago niya ipinakita ang pinakadakilang sakripisyo sa pamamagitan ni Kristo. Ang krus ng Kalbaryo ay malinaw at buhay, na patunay na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kailanman may kondisyon o limitasyon.
Ito ay pag-ibig na handang magsakripisyo at magbigay ng lahat kahit hindi pa tayo handang sumunod o umunawa sa kanyang plano. Hindi mo na kailangang maghabol ng pagmamahal na pansamantala at madaling maglaho kapag may mas magandang pagpipilian na dumating. Sa Diyos, tanggap ka na niya ng buo at walang reservation bago ka pa man magbago at magbunga ng mabubuting gawa. At dahil tanggap ka niya sa kanyang biyaya, doon nagsisimula ang tunay, malalim at pangmatagalang pagbabago ng puso. Ngunit nais ng Diyos na maunawaan mo na bago pa man may taong mag-abot sa iyo ng anumang regalo, ibinigay na niya ang kanyang bugtong na anak para sa iyong kaligtasan. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kailanman mawawala kahit pa dumating ang araw na iwan ka o talikuran ka ng mga taong pinahalagahan mo. Ito ay pag-ibig na hindi nasisira ng distansya, hindi naaapektuhan ng opinyon ng iba, at hindi kumukupas kahit lumipas ang maraming taon ng iyong buhay. Ito ang unang katotohanan na dapat mong yakapin at isapuso araw-araw, na ikaw ay mahal ng Diyos ng walang kondisyon, walang hanggan at walang kapantay. Ikalawang katotohanan, ang pag-ibig ng Diyos ay iyong kanlungan sa bawat panahon. May mga sandali sa buhay na ang mga pangako ng tao ay tila mga dahong tinatangay lamang ng hangin at nawawala kapag dumating ang unos. May mga taong nagsabing mananatili, ngunit naglaho nang dumating ang pagsubok at kahirapan sa relasyon. Sa ganitong karanasan, natututo ang puso na matakot at magduda sa mga salitang akala mo ay panghabang buhay. Ngunit may isang pangako na hindi kailanman nagkulang at hindi kailanman nabigo sa kahit anong henerasyon. Ito ang pangako ng Diyos na ang kanyang pag-ibig ay magiging kanlungan mo sa bawat panahon ng iyong buhay. Sa mga oras na iyon, madaling isipin na ikaw ay nag-iisa at walang kakampi sa laban ng buhay. Ngunit ang Diyos ay hindi kailanman natutulog at hindi niya hinahayaan na mag-isa ang kanyang anak sa gitna ng bagyo. Ang kanyang pag-ibig ay parang matibay na tahanan na maaari mong takbuhan kapag ang lahat ng bagay sa paligid mo ay bumabagsak na. Sinasabi sa Isaiah 41 verse 10, "Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness." Ang talatang ito ay malinaw na paalala na ang Diyos mismo ang nangakong sasama, magpapalakas at aalalay sa atin. Hindi niya sinabi na mawawala ang problema, ngunit tiniyak niya na hindi kanya hahayaang harapin ito ng mag-isa. Ang kanyang matuwid na kamay ay simbolo ng kanyang kapangyarihan at katapatan na hindi kayang sirain ng anumang pagsubok. Kapag pinanghawakan mo ang pangakong ito, mapapalitan ang takot ng kapayapaan at ang pangamba ng matibay na pananampalataya. Sa bawat hakbang na tila mabigat at sa bawat desisyong puno ng alinlangan, nariyan ang Diyos na handang gumabay at tumakay sa iyo. Hindi mo man maramdaman agad ang kanyang presensya, hindi ibig sabihin na siya ay lumayo o tumigil sa pagmamahal. May mga panahong tahimik ang Diyos, ngunit sa katahimikan na iyon ay gumagalaw siya para sa iyong ikabubuti. Ang pag-ibig niya ay hindi emosyon na bago kundi isang matatag na pangakong nakaukit sa kanyang salita. Habang mas lalo mong kinikilala ang kanyang presensya, mas lalo mong mararamdaman ang seguridad na hindi kayang ibigay ng sinuman. Sa paglipas ng mga taon at sa dami ng pagbabago sa iyong buhay, maaring marami ng taong dumating at umalis sa iyong tabi. Ngunit ang Diyos ay nananatiling matatag at hindi nagbabago anuman ang iyong pinagdaanan o kasalukuyang kalagayan. Ang kanyang pag-ibig ay hindi limitado sa isang araw ng pagdiriwang, kundi nananatili sa bawat ordinaryong araw ng iyong paghinga. Kapag ang lahat ay tila hindi sigurado, ang kanyang presensya ang nagiging matibay mong sandigan at tunay na kanlungan. Ito ang ikalawang katotohanan na dapat mong isapuso at panghawakan, na ang pag-ibig ng Diyos ay iyong kanlungan sa bawat panahon at hindi kanya kailanman iiwan. Ikatlong katotohanan, ang pag-ibig ng Diyos ay nagpapatawad at nagbibigay ng panibagong simula. May mga taong hindi makausad sa kanilang buhay dahil sa sobrang bigat ng kanilang nakaraan at sa paulit-ulit na pagbalik ng masasakit na alaala ng kanilang mga pagkakamali. Ang nakaraan ay maaring puno ng maling desisyon, masasakit na salitang nakasakit ng kapwa, at mga hakbang na nagdala sa iyo palayo sa kalooban ng Panginoon. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nakatali sa iyong kahapon, kundi nakatuon sa kung ano ang maaari niyang baguhin at pagandahin sa iyong ngayon
at sa iyong hinaharap. Ang tao ay madaling magbilang ng mali at magtala ng pagkukulang ng kapwa, at kung minsan ay mas mahigpit pa tayo sa ating sarili kaysa sa iba. May mga pagkakamaling tila nakaukit sa ating isipan, kaya iniisip natin na hindi na ito mabubura kailanman. Ngunit ang puso ng Diyos ay punong-puno ng awa, at habag na hindi nauubos at hindi nasusukat ng dami ng iyong pagkadapa, sa halip na itaboy ang pusong nagsisisi, mas lalo niya itong nilalapitan at marahang binabalot ng kanyang pag-ibig na nagpapagaling. Sinasabi sa 1 John 1 verse 9, "If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." Ipinapahayag ng talatang ito na ang kapatawaran ng Diyos ay hindi malabo o pabago. Bago kundi tiyak para sa sinumang tunay na magsisisi at lalapit sa Kanya nang may kababaang loob. Ang salitang faithful ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay tapat sa Kanyang salita at hindi niya binabawi ang Kanyang pangako. Ang salitang cleanse ay nangangahulugang hindi lamang niya tinatakpan ang kasalanan, kundi nililinis niya ang puso, isipan at kaluluwa ng tao mula sa dumi ng nakaraan. Sa pamamagitan ng pag-ibig niya, ang maruming pahina ng iyong buhay ay napapalitan ng isang bagong kabanata na puno ng pag-asa at biyaya. Kapag tinanggap mo ng buo ang kapatawaran ng Diyos, unti-unting mawawala ang tanikala ng guilt at kahihiyan na matagal mong pasan sa iyong damdamin. Ang pag-ibig ng Diyos ang nagiging lakas mo upang harapin ang mga taong nasaktan mo at ayusin ang mga bagay na kaya mo pang itama. Sa Kanyang kamay, ang sirang kwento ng iyong buhay ay nagiging makapangyarihang patutuo ng Kanyang biyaya at walang hanggang awa. Ngayong panahon ng pag-ibig na ipinagdiriwang ng marami, maaaring dala mo pa rin ang sugat ng isang relasyong nasira o isang pagkakamaling nagbago ng takbo ng iyong buhay. Maaaring iniisip mo na tapos na ang lahat at hindi na maibabalik ang tiwala at galak na dati mong taglay. Ngunit nais ipaalala sa iyo ng Diyos na hindi ang iyong pagkakamali ang huling salita sa iyong kwento. Sa Kanyang pag-ibig, may kapatawaran na mas malalim kaysa sa iyong kasalanan at mas makapangyarihan kaysa sa anumang kahinaan na iyong kinahaharap. Ito ang ikatlong katotohanan na dapat mong yakapin ng buong puso, na ang pag-ibig ng Diyos ay nagpapatawad, nagpapalaya, at nagbibigay sa iyo ng tunay at makabuluhang panibagong simula. Ika-4 na katotohanan, ang pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay ng tunay at pangmatagalang kapayapaan. Sa mundong puno ng walang tigil na ingay, balita ng kaguluhan, at patuloy na paghahabol ng tao sa tagumpay at kayamanan, maraming puso ang tahimik na napapagod at hindi na alam kung saan hahanap ng tunay na pahinga. May mga taong tila kumpleto ang lahat sa panlabas na anyo. May maayos na trabaho at masayang pamilya, ngunit sa loob ay may nakatagong takot, pangamba at malalim na pangungulila na hindi maipaliwanag. Ang kapayapaan na iniaalok ng mundo ay madalas nakadepende sa pera, magandang relasyon o maayos na sitwasyon na maaaring magbago anumang oras. Kapag nawala ang mga bagay na ito o nasubok ng matinding problema, kasabay din nitong nawawala ang katahimikan ng isipan at damdamin. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay nagdadala ng kapayapaan na hindi nakasalalay sa sitwasyon, kundi nakaangkla sa Kanyang walang hanggang presensya at katapatan. Ang pag-ibig ng Diyos ay parang banayad at mainit na yakap na nagbibigay ng kapanatagan. Kahit hindi pa naayos ang lahat ng sitwasyon sa iyong buhay, ito ang kapayapaan na hindi nakabase sa nakikita ng mata, kundi sa pananampalatayang buong pusong nagtitiwala na ang Diyos ang may hawak ng lahat. Sinasabi sa John 14 verse 27, "Peace I leave with you, my peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid." Ang kapayapaang binibigay ni Kristo ay kakaiba at mas malalim kaysa sa anumang panandaliang saya na maibibigay ng mundo. Hindi ito simpleng emosyon na nawawala kapag may problema, kundi isang matatag na kalagayan ng pusong nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Kapag sinabi niyang huwag matakot at huwag mabagabag ang puso, ito ay paalala na siya ang may kontrol sa bawat detalye ng iyong buhay. Sa pagtanggap mo sa Kanyang pag-ibig at pangako, ang pusong puno ng pangamba ay unti-unting napapalitan ng kapahingahan at lakas ng loob.
Ang pag-ibig niya ang nagsisilbing matibay na angkla ng iyong kaluluwa. Kapag ang alon ng pagsubok ay malakas at tila kayang tangayin ang lahat. Habang mas lalo mong pinipiling manalangin at magtiwala sa Kanya araw-araw, mas lalong lumalalim ang kapayapaang hindi nakikita ngunit totoong nararamdaman. Ito ang kapayapaan na nagpapatibay sa iyo upang magpatuloy at lumaban kahit hindi pa malinaw ang kabuuang plano ng Diyos sa iyong harapan. Ang pag-ibig ng Diyos ang pumupuno sa mga puwang sa iyong puso na hindi kayang punan ng kahit na sinong nilalang o materyal na bagay. Sa Kanya may pahinga ang pagod mong kaluluwa at may pag-asa ang pusong minsang nabalisa at naguluhan sa takbo ng buhay. Ito ang ikaapat na katotohanan na dapat mong panghawakan ng buong puso, na ang pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay ng tunay, malalim at pangmatagalang kapayapaan na hindi kayang agawin ng mundo. Ikalimang katotohanan, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago kailanman. Sa mundong ang lahat ay mabilis magbago, mula sa uso ng pananamit hanggang sa damdamin at pangako ng tao, madaling masanay ang puso sa takot na baka isang araw ay magbago rin ang pagmamahal na kasalukuyan mong nararanasan. Dahil sa mga karanasang ito, maraming tao ang natutong mag-ingat at maglagay ng pader sa kanilang puso upang hindi na muling masaktan at mabigo. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kailanman naapektuhan ng pagbabago ng panahon, estado ng buhay, o emosyon na pabago-bago ng tao. Ang Diyos ay hindi tulad ng tao na maaring magbago depende sa kanyang nararamdaman, sa pressure ng paligid, o sa kanyang pansariling interes. Ang kanyang karakter ay banal, matuwid, at ganap na tapat mula pa noong pasimula, hanggang sa walang hanggan, at hindi ito kailanman nababawasan o nadadagdagan. Kahit ang mundo ay magbago ng sistema, kultura at paniniwala, ang kanyang puso para sa iyo ay nananatiling pareho at hindi natitinag. Hindi niya babawiin ang kanyang pag-ibig dahil lamang sa pagkakamali, kahinaan, o paulit-ulit mong pagkadapa sa kasalanan. Ang pagmamahal niya ay matatag at matibay, hindi natitinag ng anumang unos o pagsubok na maaring dumaan sa iyong personal na buhay. Sinasabi sa Malachi 3 verse 6, "For I am the Lord, I change not." Ang malinaw na pahayag na ito ay nagsasabi na ang Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang kalikasan, sa kanyang karakter at sa kanyang mga banal na pangako. Kung siya ay nagmahal sa iyo kahapon kahit ikaw ay nagkakamali, siya ay nagmamahal din sa iyo ngayon at magmamahal pa rin bukas anuman ang mangyari. Ang kanyang pag-ibig ay hindi panapanahon at hindi limitado sa isang yugto lamang ng iyong espiritual na buhay. Ang puso mo ay matutong magtiwala, hindi sa pabago-bagong emosyon o opinyon ng iba, kundi sa hindi nagbabagong katotohanan ng kanyang salita. Sa bawat pagsubok at pagsisikip ng sitwasyon, maalala mong may Diyos na pareho pa rin ang lalim ng pagmamahal sa iyo. Tulad noong una mong maramdaman ang kanyang presensya, ito ang nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob upang magpatuloy ng may pag-asa kahit hindi ka sigurado sa galaw at intensyon ng mga tao sa paligid mo. Ngayong panahon ng pag-ibig na kadalasang sinusukat sa dami ng regalo, sa engranding sorpresa, at sa haba ng relasyon, mahalagang alalahanin na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nasusukat sa ganitong paraan. Hindi ito kumukupas sa pagdaan ng maraming taon at hindi lumalamig kapag ikaw ay humaharap sa kahinaan, pagdududa at pagkadapa. Sa bawat gabi na ikaw ay nananalangin at inilalapit sa Kanya ang iyong mga hinaing at pangarap, pareho pa rin ang malasakit niya sa bawat detalye ng iyong buhay. Ito ang ikalimang katotohanan na dapat mong itanim ng malalim sa iyong puso, na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago kailanman at mananatili magpakailanman anuman ang mangyari sa iyong buhay. Ikanim na katotohanan, ang pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay ng tunay na layunin at direksyon sa buhay. May mga tao na kahit naabot na nila ang kanilang mga pangarap, nakamit ang magagandang posisyon at naranasan ang tagumpay na hinahangad ng marami, ay may nararamdaman pa ring kakaibang kakulangan at kawalan ng direksyon sa loob ng kanilang puso. Ang taong walang malinaw na layunin ay madaling matangay ng agos ng opinyon ng iba at ng mga uso na panandalian lamang ang halaga. Kapag hindi mo alam kung sino ka sa paningin ng Diyos at kung gaano Kanya kamahal, madali kang maniwala sa mga maling boses na nagsasabing hindi ka sapat at hindi ka mahalaga. Ngunit kapag naunawaan mo ng malalim na ikaw ay nilikha,
Dahil sa pag-ibig ng Diyos at hindi basta produkto ng pagkakataon, nagkakaroon ng bagong kulay at kahulugan ang bawat araw ng iyong buhay. Hindi ka basta aksidenteng nabuo o isinilang, kundi bahagi ka ng isang dakilang plano na inihanda niya bago pa man mabuo ang mundo. Ang pag-ibig niya ang nagiging matibay na pundasyon ng iyong pagkatao at malinaw na direksyon ng iyong mga hakbang sa bawat yugto ng iyong paglalakbay. Sinasabi sa Jeremiah 29 verse 11, "For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end." Ipinapahayag ng makapangyarihang talatang ito na ang Diyos ay may malinaw, mabuti at mapayapang plano para sa iyong buhay na hindi nakatuon sa kapahamakan kundi sa pag-asa at magandang hinaharap. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lamang nagbibigay aliw sa panahon ng sakit at kalituhan, kundi nagbibigay din ng malinaw na misyon sa iyong personal na paglalakbay. Habang lumalalim ang iyong relasyon sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin at pagninilay sa Kanyang salita, mas nauunawaan mo kung saan Kanya nais gamitin at paano mo maibabahagi ang Kanyang liwanag sa iba. Ang iyong buhay ay unti-unting nagiging instrumento ng pag-asa, inspirasyon at pagpapala sa iyong pamilya, mga kaibigan at komunidad na iyong kinabibilangan. Hindi mo na kailangang ikumpara ang sarili mo sa tagumpay ng iba dahil alam mong may natatangi at espesyal kang tawag mula sa Diyos. Sa Kanyang pag-ibig, natutuklasan mo na ang tunay na sukatan ng isang makabuluhang buhay ay ang pagiging tapat sa layuning itinanim niya sa iyong puso. Hindi ka nabubuhay ng walang dahilan at hindi ka rin basta isinilang na walang direksyon o patutunguhan. Ang pag-ibig ng Diyos ang nagbibigay saysay sa iyong paghinga sa bawat umaga, sa iyong mga pangarap na tila malayo pa, at maging sa iyong mga paghihirap at paghihintay. Ito ang ika-6 na katotohanan na dapat mong panghawakan at yakapin ng buong puso, na ang pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay ng tunay, malinaw, makabuluhan at walang hanggang layunin sa iyong buhay. Ika-7 katotohanan, ang pag-ibig ng Diyos ay nagpapalakas sa iyo sa gitna ng kahinaan. May mga sandali sa buhay na pakiramdam mo ay ubos na ubos ka na at wala ka nang natitirang lakas upang harapin pa ang panibagong araw at ang mga hamon nito. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lamang nakikiramay sa iyong kahinaan, kundi aktibong nagbibigay ng lakas na higit pa sa inaakala mong kaya mong abutin sa sarili mong kakayahan. Kapag ikaw ay nananalangin ng may luha at halos wala nang masabi dahil sa sobrang bigat ng iyong damdamin at isipin, hindi ka niya tinatalikuran o hinuhusgahan dahil sa iyong kahinaan. Sa halip ay mas lalo ka niyang nilalapitan at marahang pinapaalala sa iyong puso na ang kanyang kapangyarihan ay higit na nahahayag sa mismong sandali ng iyong pagkadurog at panghihina. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng taong perpekto at walang bahid ng pagkakamali, kundi pusong marunong magpakumbaba, umasa at magtiwala sa Kanya. Sa bawat pag-amin mo na ikaw ay mahina at nangangailangan ng tulong mula sa langit, doon nagsisimulang kumilos ang Kanyang lakas sa paraang hindi mo inaasahan at hindi mo kayang ipaliwanag. Ang pag-ibig niya ang nagiging sandigan at matibay na haligi ng iyong buhay kapag pakiramdam mo ay hindi mo na kayang tumayo mag-isa at wala ka nang maasahan. Sinasabi sa 2 Corinthians 12 verse 9, "My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness." Ipinapaalala ng makapangyarihang talatang ito na ang biyaya ng Diyos ay sapat at hindi kulang upang punan ang lahat ng kakulangan, takot at limitasyon ng ating pagkatao. Kapag tayo ay mahina at walang maipagmamalaki sa sarili, doon mas malinaw at mas kapansin-pansin na nahahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. May mga panahon na pakiramdam mo ay nahuhuli ka na sa takbo ng buhay at hindi mo kayang sabayan ang bilis ng pag-unlad at tagumpay ng ibang tao sa paligid mo. Maaaring ikinukumpara mo ang sarili mo sa mga taong tila mas matagumpay, mas matatag ang pananampalataya at mas may kontrol sa kanilang sitwasyon at emosyon. Sa ganitong paghahambing, unti-unting nababawasan ang tiwala mo sa sarili at sa kakayahan mong makabangon muli mula sa iyong mga pagkatalo. Ngunit hindi ka tinatawag ng Diyos upang makipagkumpetensya at patunayan ang sarili, kundi upang magtiwala sa Kanyang lakas na tahimik, ngunit makapangyarihang kumikilos sa loob mo araw-araw.
Ang pag-ibig niya ang nagbibigay sa iyo ng tapang na bumangon muli kahit ilang beses ka nang nadapa, nasaktan, at nabigo sa mga bagay na mahalaga sa iyo. Ang dating takot na bumabalot sa iyong isipan ay napapalitan ng lakas ng loob at kapanatagan dahil alam mong hindi ikaw ang lumalaban mag-isa sa bawat hamon ng buhay. Ito ang ikapitong katotohanan na dapat mong itanim ng malalim sa iyong puso, na ang pag-ibig ng Diyos ay nagpapalakas sa iyo sa gitna ng kahinaan at ginagawang posible ang mga bagay na akala mo ay hindi mo kailanman kakayanin. Ikawalong katotohanan. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay ng pag-asa na hindi nawawala. May mga pagkakataon sa buhay na tila ang lahat ng plano na maingat mong inihanda ay biglang nasisira at ang mga pangarap na matagal mong binuo ay gumuho sa isang iglap. Kapag ang tao ay tuluyang nawalan ng pag-asa, unti-unting nawawala rin ang sigla, lakas at gana niyang magpatuloy sa laban ng araw-araw na buhay. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay nagdadala ng pag-asa na hindi nakadepende sa kasalukuyang kalagayan, sa opinyon ng iba o sa limitasyon ng kakayahan ng tao. Ang pag-asa na nagmumula sa mundo ay madalas nakaangkla lamang sa magagandang balita, positibong resulta at agarang sagot sa mga panalangin at kahilingan. Ngunit ang pag-asa na nagmumula sa Diyos ay mas malalim at mas matibay dahil ito ay nakaugat sa kanyang hindi nagbabagong karakter at katapatan. Ang pag-ibig niya ang nagbibigay sa iyo ng kakayahang maniwala na may magandang plano pa rin sa kabila ng kabiguan, paghihintay at pansamantalang sakit. Sinasabi sa Romans 15 verse 13, "Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that ye may abound in hope through the power of the Holy Ghost." Ipinapahayag ng napakagandang talatang ito na ang Diyos mismo ang pinagmumulan ng tunay at umaapaw na pag-asa na puno ng kagalakan at kapayapaan sa puso. Ang pag-asang ito ay hindi lamang simpleng positibong pag-iisip o pagpapalakas ng loob, kundi bunga ng malalim na paniniwala at pagtitiwala sa kanyang kapangyarihan. Sa pamamagitan ng kanyang espiritu, ang pusong dati ay puno ng takot, pangamba, at pagdududa ay napupuno ng bagong lakas, tapang at pananampalataya. Kapag hinayaan mong punuin ka ng Diyos ng pag-asa, mas nagiging malinaw ang liwanag ng kanyang pangako kahit sa pinakamadilim at pinakamasalimuot na sitwasyon ng iyong buhay. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay hindi sumusuko sa iyo. Kahit paminsan ay ikaw mismo ang sumuko sa iyong sarili at nawala ng tiwala sa iyong kakayahan. Pinapaalala niya sa iyo sa pamamagitan ng kanyang salita at presensya na ang iyong kwento ay hindi pa tapos at may susunod pang kabanata na maaari niyang baguhin at pagandahin. Sa kanyang makapangyarihang kamay, ang mga abo ng pagkatalo at kabiguan ay maaaring maging pundasyon ng panibagong pagbangon, pag-asa at tagumpay. Maaaring hindi mo kontrolado ang lahat ng pangyayari, hindi mo hawak ang takbo ng desisyon ng ibang tao at hindi mo alam ang eksaktong mangyayari bukas. Ngunit maaari mong ipagkatiwala sa Kanya ang iyong kinabukasan at ang bawat detalye ng iyong buhay na tila hindi mo maunawaan. Ang pag-ibig niya ang patuloy na nagpapaalala na ang dilim ay hindi magtatagal at ang liwanag ng kanyang pangako ay darating sa tamang panahon. Ito ang ikawalong katotohanan na dapat mong panghawakan ng buong puso, na ang pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay ng pag-asa na hindi nawawala at patuloy na nagliliwanag sa bawat yugto ng iyong buhay. Ikasiyam na katotohanan. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nakabase sa iyong nakaraan. May mga tao na hirap lumapit sa Diyos dahil pakiramdam nila ay sobra na ang kanilang pagkakamali at hindi na sila karapat-dapat mahalin o patawarin. May mga alaala ng nakaraan na paulit-ulit bumabalik sa isipan at nagiging dahilan ng hiya, guilt, at matinding pagsisisi na bumabalot sa puso kahit matagal na itong nangyari. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kailanman nakabase sa bigat at dami ng iyong nakaraan, kundi sa lalim ng kanyang biyaya, habag, at walang hanggang awa. Ang mundo ay mabilis manghusga at madalas ipinapaalala ang mga pagkakamali ng isang tao bilang permanenteng tatak ng kanyang pagkatao. Ngunit ang Diyos ay hindi tulad ng tao na nagtatala lamang ng mali at nagbibilang ng beses kung ilang ulit kang nagkasala. Siya ay Ama na handang magpatawad, magturo at magbigay ng panibagong simula kahit gaano pa karaming beses kang nadapa at nagkamali sa iyong paglalakbay.
Sinasabi sa 1 John 1 verse 9, "If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." Ipinapakita ng makapangyarihang talatang ito na kapag tayo ay tapat na lumalapit sa Diyos at umaamin sa ating kasalanan ng may pagsisisi, Siya ay handang magpatawad at maglinis ng ating puso. Hindi Niya sinasabing babawasan lamang ang iyong kasalanan, kundi lilinisin ka mula sa lahat ng kalikuan at bibigyan ka ng panibagong identidad sa Kanyang harapan. Ang katapatan ng Diyos sa pagpapatawad ay hindi nagbabago kahit ang tao ay madalas magbago at muling magkamali. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay may kapangyarihang hilumin ang sugat na hindi kayang pagalingin ng panahon, paliwanag o sariling pagsisikap lamang. Kayang Niyang palitan ang hiya ng dignidad, ang guilt ng kapatawaran, at ang takot ng katiyakan na ikaw ay mahalaga at pinahahalagahan sa Kanyang paningin. Ang iyong pagkakamali ay hindi mas malaki kaysa sa Kanyang awa at hindi mas makapangyarihan kaysa sa Kanyang biyaya na patuloy na dumadaloy sa iyong buhay. Kung patuloy mong yayakapin at dadalhin ang bigat ng iyong nakaraan, mahihirapan kang tanggapin ang magandang kinabukasang inihahanda ng Diyos para sa iyo. Ngunit kapag pinili mong maniwala na ang Kanyang pag-ibig ay mas malawak at mas malakas kaysa sa iyong mga pagkakamali, unti-unting luluwag at gagaan ang iyong puso. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pagtanggap na ikaw ay pinatawad, nilinis at muling tinatanggap ng Diyos bilang Kanyang anak na mahalaga sa Kanya. Sa Kanyang mga mata, hindi ikaw ang kabuuan ng iyong nakaraan kundi ikaw ay bagong nilalang na may panibagong pag-asa at malinaw na direksyon. Ito ang ikasiyam na katotohanan na dapat mong itanim sa iyong puso at isabuhay araw-araw, na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nakabase sa iyong nakaraan, kundi sa Kanyang walang hanggang awa at tapat na pagmamahal. Ikasampung katotohanan, ang pag-ibig ng Diyos ay magdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan. Sa mundong ito na puno ng pagbabago, pagkawala at pansamantalang kasiyahan na mabilis ding nawawala, may isang katotohanan na nagbibigay ng tunay na katiyakan sa puso ng bawat mananampalatayang kumakapit sa Diyos. Lahat ng bagay sa paligid natin ay may hangganan, may katapusan, at may takdang panahon lamang na itinatagal kahit gaano pa ito kaganda o kahalaga sa atin. Ang kayamanan ay maaaring maubos sa isang iglap. Ang kagandahan ay kumukupas habang lumilipas ang mga taon. At ang lakas ng tao ay unti-unting humihina habang siya ay tumatanda. Kahit ang pinakamagandang relasyon at pinakamasayang alaala sa lupa ay hindi mananatili magpakailanman sa anyong nakasanayan natin dahil ang lahat ay dumaraan sa pagbabago. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay hindi limitado sa mundong ito lamang, sapagkat ito ay nagbubukas ng pintuan patungo sa buhay na walang hanggan na hindi kayang sirain ng panahon. Sinasabi sa John 3 verse 16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." Ipinapahayag ng napakalalim na talatang ito na ang pag-ibig ng Diyos ang nagtulak sa Kanya upang ibigay ang Kanyang bugtong na anak para sa ating kaligtasan at kapatawaran. Ang salitang everlasting life ay malinaw na pangako na ang sinumang sumampalataya kay Kristo ng buong puso ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa Kanyang presensya. Sa pag-ibig ng Diyos na nahayag sa krus, ang kamatayan ay hindi na wakas ng lahat kundi pintuan patungo sa walang hanggang pakikisama sa ating may likha. Mas nagiging mahalaga ang iyong relasyon sa Diyos, ang iyong paglago sa pananampalataya at ang pagsunod sa Kanyang kalooban kaysa sa anumang papuri o gantimpala ng mundo. Ang takot sa kamatayan na madalas bumabagabag sa puso ng tao ay napapalitan ng kapayapaan at katiyakan dahil alam mong may inihandang tahanan ang Diyos para sa Kanyang mga anak. Ang pinakadakilang regalo ng pag-ibig ng Diyos ay hindi lamang pansamantalang pagpapala o kaginhawahan sa mundong ito, kundi ang katiyakan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ito ang pag-ibig na lumampas sa krus, nagtagumpay laban sa kasalanan at kamatayan, at nagbukas ng malinaw na daan patungo sa langit para sa lahat ng sasampalataya. Ito ang pag-ibig na patuloy na tumatawag sa iyo ngayon upang maniwala, magtiwala at buong pusong isuko ang iyong buhay sa Kanya.
Hindi niya nais na may sino man ang mapahamak, kundi ang lahat ay makarating sa kaalaman ng katotohanan at tumanggap ng kaligtasan na kanyang iniaalok. Ito ang ikasampung katotohanan na dapat mong panghawakan at isapuso araw-araw, na ang pag-ibig ng Diyos ay magdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan at sa walang katapusang kagalakan sa kanyang banal na presensya. Ang mga katotohanang iyong narinig ay hindi lamang inspirasyon para sa isang araw, kundi paanyaya upang baguhin ang buong direksyon ng iyong pamumuhay. Hindi ito simpleng mensahe para sa Valentine's lamang, kundi paalala na araw-araw kang minamahal ng Diyos na hindi nagbabago at hindi napapagod. Ang tanong ngayon ay hindi kung mahal ka ba ng Diyos, kundi kung paano ka tutugon sa pag-ibig na iyon na walang kapantay at walang hanggan. Sa gitna ng iyong saya at sa gitna rin ng iyong mga lihim na pagluha sa gabi, nariyan ang Diyos na hindi kailanman lumalayo sa iyo. Kapag ang tao ay nagkulang sa pag-unawa at pagmamahal, ang Diyos ay nananatiling tapat at puno ng biyaya. Kapag ang mundo ay nagbigay ng kondisyon bago katanggapin, ang Diyos ay nagbukas ng kanyang mga bisig nang walang hinihinging kapalit kundi ang iyong puso. Ang pag-ibig niya ay hindi emosyon lamang, kundi pangako na pinagtibay ng kanyang salita at ng sakripisyo ni Kristo sa krus. Sa bawat paghinga mo ay patunay na may layunin pa ang Diyos sa iyong buhay at may plano pa siya na dapat mong tuklasin. Alalahanin mo na ang pag-ibig ng Diyos ay sapat sa iyong kahinaan, sapat sa iyong pagkukulang, at sapat sa iyong kinabukasan. Ito ang pag-ibig na nagpapatawad sa iyong nakaraan, nagpapalakas sa iyong kasalukuyan, at naghahanda ng buhay na walang hanggan para sa iyo. Hindi aksidente na narinig mo ang mensaheng ito ngayon, dahil may nais ipaunawa ang Diyos sa iyong puso. Maaring ito na ang sandali upang mas lumalim ang iyong relasyon sa Kanya, at tuluyang isuko ang mga bagay na humahadlang sa iyong pananampalataya. Ang pag-ibig na ito ay hindi dapat manatili lamang sa pakikinig, kundi isabuhay sa bawat salita, kilos at desisyon. Kung ikaw ay tunay na nabless na palakas at napaalalahanan ng mga salita ng Diyos sa video na ito, huwag mong sarilinin ang biyayang iyong natanggap. Mga mahal kong manunood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Sa simpleng pag-share mo ng mensaheng ito, ay maaari kang maging instrumento upang may isang pusong nanghihina ang muling lumakas at manumbalik ang pag-asa. Hayaan mong ang ating munting komunidad ay maging daluyan ng liwanag at katotohanan sa mundong nangangailangan ng pag-ibig ng Diyos. Nawa ay manatili sa iyong puso ang 10 katotohanan na ito at patuloy kang lumakad kasama ang Diyos na umiibig sa iyo kahapon, ngayon at magpakailanman.